Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ngayon araw po ay meron tayong home service dito sa Santa Cruz, Laguna. So ang unit natin ngayon mga bro ay isang Kawasaki NS160 Fi. So ang problema nito mga bro ay palyado ang andar, namamatay at walang minor. Siya nga pala mga bro, kasama po natin si Idol Moto Vlogs ngayong araw na ito. At syempre bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Kapag ganito mga bro, ang problema ng motor nyo ay napakaraming possible na dahilan kung bakit nagkakaganito ang isang motor, lalong-lalo na ang NS160 Fi. Siya nga pala mga bro, sabi ng may-ari ay meron siyang mga biniling parts kagaya ng fuel filter, air filter at saka ng oil filter. Hindi ko lang pala napakita sa video. At napansin ko dito medyo iba yung battery niya, maliit kasi 4L. Pang Mio lang, parang pang Wave 100 lang. So ang kailangan natin tanggalin dyan mga bro is yung cover ng upuan at tatanggalin natin tong side cover gamit lang kayo dito ng Phillips screw. Meron naman tayong mga tutorial kung paano maggalas ng fairings ng NS160, 150 at NS200. Pare-parehas lang po ang proseso. Bale mga bro, ang kailangan natin tanggalin is yung tangke at yung dalawang side cover. Kasi magpapalit nga tayo ng fuel filter kasi isa po yun sa dahilan kung bakit palyado at namamatay ang motor. Tamang-tama naman, meron na pong binili yung customer natin ng fuel filter, kaya no choice, papalitan na rin natin. Tapos mga bro, total home service naman ito. Bihira tayo makapunta sa lugar na ito. Syempre, lilinisan na natin yung kanyang throttle body, mag-change oil na rin tayo at i-check natin yung lahat ng pwedeng i-check para masolve natin ang problema ni bro. At kwento pala ng may-ari, bagong bili niya pala ang motor na ito sa Kalawan, Laguna. Sabi nung pinagbilhan niya, talagang na-stock daw ang motor na ito. Pagkatapos, pinaayos sa shop dahil nga ayaw umandar, tas nung umandar, binenta. At yun, si bro ang nakabili. At sabi din na may-ari, nung pagkuha niya dun sa Kalawan, ganito na talaga ang problema niya. Dahil nga makinis pa, bago pa at ang odometer niya ay batang-bata pa, kaya kahit may problema ay binili niya na talaga yung motor na ito kasi quality pa nga naman talaga. Kung makikita nyo ang kinis pa, diba? Dito pala mga bro, bago natin makalas yung tangke, meron tayong kailangan tanggalin dito na 2 bolt na 10mm dito sa may unahan. Kabilaan po yan. So, kailangan yung tanggalin yan. Pag natanggal nyo yan, dito sa ibabaw, mayroon din yan bolt mga bro. Tapos, mayroon dalawang 10mm dito sa likod para makalas natin yung buong tangke. Kasi, ang ginagawa po ng iba dyan ay kinakalas muna yung cover, pero pwede po yung kalasin na buo kasama yung pinakatangke. At syempre, kapag natapos nyo natanggalin yung lahat ng mga tornilyo, pwede nyo na pong iangat yung tangke. At paalala lang, wag na wag nyong bibiglain angatin yung tangke kasi ang NS160 ay isa sa pinakamasilan na rouser. Ang kanya pong mga hose doon sa may fuel pump ay plastic na napakahina. Hindi kagaya ng iba na bakal or kung plastic man ay sobrang tibay. So, kailangan nyo mga bro tanggalin yung socket dito, tatanggalin nyo yung hose, at tatanggalin nyo yung fuel hose na papunta dun sa fuel pump. Ang ginagawa kasi ng iba dito ay kinakalas yung lahat ng hose. So, tayo, ang gagawin lang natin dito, bali dalawa lang. Isang socket para sa fuel indicator, no? Tapos, yung isang hose papunta sa baba, papunta sa injector. Yun lang ang kailangan natin tanggalin. At, tsaran, ganun lang po kadali. No? Ayan. So, isa lang hose lang ang tinanggal natin, makakalas na natin yung buong tangke. So, dito mga bro, bala ang i-share ko sa inyo is kung paano magpalit ng fuel filter. So, hindi na ako siguro gagawa ng tutorial para sa paglilinis ng throttle body kasi hahaba po yung video natin. Dito naman mga bro, para makalas natin yung oil pump, no? Para makalas natin yung oil pump, kailangan po natin tanggalin yung 10mm socket dito sa paligid ng fuel pump assembly. Siya nga pala mga bro, habang kinakalas natin tong mga 10mm na bolt dito sa fuel pump natin, napansin ko mayroon ng mga lamat yung mga tornilyo. So, ibig sabihin, parang natanggal na po ito.
Siyempre, malalaman natin yan kung ano yung ginawa sa loob, kung talagang tinanggal na siya kasi halatang halata na kinalas na rin ito. Sabi nga kasi nung may-ari mga bro, habang ginagawa natin ito, nagkukwento siya, ay talagang na-stuck ito ng matagal. Ngayon, kapag natanggal nyo yan mga bro, ayan, dahan-dahanin nyo lang kalasin. Ayun, ang laman ng loob ng NS160. At makikita nyo mga bro, yung tangke, halatang halata na puro kalawang. So no choice, kailangan natin linisan to. Tingnan nyo mga bro yung wirings. So, tama nga yung hinala natin, nakalas na talaga ito. Kasi hindi to ang stock na kulay ng harness ng NS160. Kung mapapansin nyo mga bro, bali nakashrinkable na lang siya. So pinakailaman na talaga ito. Hindi ko alam kung ano yung pinilitan dito, pero hindi po ganito ang stock na wirings ng NS160. At ayun na nga, dito naman mga bro, kailangan natin tanggalin yung fuel filter. So sa pagtatanggal niyan mga bro ay hindi kagaya ng ibang motor, hindi kagaya ng mga Mio na basic lang, puputol-putulin nyo lang, pwede niya. Ano? So andito mga bro sa Rouser NS160, kailangan yung mga bro tanggalin yung pump motor. At sa pagtatanggal natin, papakita ko sa inyo yung diskarte, ganito lang. So, lagyan nyo lang siya mga bro ng harang or parang kawang kasi mayroon po yung mga lock. Hindi lang masyado kita sa video, ayan. Pero mga bro, yung pagsusungkit niyan ay dahan-dahan, ano, kasi magkakaproblema kayo kapag ka naputol. At ayun, kapag ka nalagyan nyo ng harang yan, pwede nyo na mahugot yung parang cover ng ating pump motor. Mayroon lang naman yan bro, mga bro, 4 na wire, ano. Isang positive negative para dun sa fuel pump at isang sensor para sa fuel indicator. Bali, 4 na wire lang po ang connected dito sa pump. So kapag ka naibaba mo nyo mga bro yung pump motor, so matatanggal nyo na dun yung fuel filter. At kung makikita nyo nga mga bro talaga dito, yung fuel, yung pump motor natin ay sobrang kalawang na. So dito naman mga bro, yung papalitan natin, ito yung filter pa rin yata ang tawag dito. Ayan yung papalit natin. Oh. Bagong bago. Siyempre, bumili na yung may-ari ng, ano bang tawag dito? Hindi ko talaga alam mga bro kung ano ang tawag dito sa, ayan yung kulay brown na yan na may 3 terminal sa fuel line. Ano? May return, papunta ng, galing ng pump ng motor at isang papunta ng injector. Yan. So, hindi lang din mga bro basta-basta niya nagkakalas kasi nga mahuna rin yan. Ano? So, didinan nyo lang yung lock, yung kulay green. Didinan nyo lang siya tapos hatakin nyo na. So, ganun lang kasimple. Pero yung positioning mga bro niyan ay kailangan alam nyo rin kasi hindi rin basta-basta kinakabit po yan. So, meron tamang kabit yan. Ngayon, kung baliktad kasi yan mga bro ay may kakabit nyo rin siya. No, gagana rin naman siya. Ang problema, yung mga hose natin, nai-stress po yan. So, possible pong maputol. So, hindi ako mga bro magmamalinis. Meron na pa ako naputol na NS160 at nag-abono tayo. No? Nag-abono tayo ng 3,000. So, sayang yung labor natin. Pinang-abono lang natin. Ayan, ipapasok nyo lang dyan. Sa mga magpapalit na naka NS160, panoorin nyo ito mga bro. Basic lang ito. Pero kailangan lang maingat po kayo sa paglalagay ng mga hose kasi mahina talaga mga bro yung fuel pump ng ano natin, NS160. Hindi ko may kakala mga bro kasi marami na akong nagawang NS160 na napuputol. No, meron tayong mga nire-rescue, meron tayong siniservisan na ang problema nila naputol. Yung iba ini-epoxy, yung iba bumibili ng replacement. Yung iba naman bumibili ng original. Yun yung may mga budget. So dito, ayun na nga, ikakabit na natin mga bro yung bagong fuel filter. Yan, itututok nyo lang siya dyan sa nguso ng pump motor natin. At syempre mga bro, lilinisan nyo yan. Kung makikita nyo kanina mga bro ay madumi yan. So lilinisan na natin. Hindi ko lang pinakita sa video pero nilinisan po natin. Pati yung tangke mga bro, nilinisan din natin. So hindi ko rin pinakita sa video. Siya nga pala mga bro, bago nyo po kalasin to, siguraduhin nyo na konti lang ang laman ng tangke nyo. Ano, kasi baka pag bigla nyong kalasin yan, biglang bubulwak yung gasolina, masayang. Matapon lang. Tapos mga bro dito, ayan o, kung makikita nyo, merong mga o-ring po yan. Ano? So yan yung humaharang dyan. So persahin nyo lang, basta siguraduhin nyo na hindi nakabaluktot yung mga o-ring. Dapat hindi siya nakabaluktot para smooth lang ipasok.
So, pwede nyo rin yan mga bro, lagyan ng kaunting langis or kaunting grasa para smooth na smooth lang. At yung makikita nyo mga bro, tapos na po natin palitan ng fuel filter yung ating pump. So, dito naman sa wirings mga bro, napaka-basic lang naman ito. Bali, magkatabi dito yung positive. Okay, magkatabi dito yung positive ng fuel line at saka yung positive ng pump motor. So, dalawa yan. So, kabilaan. So, kung makita nyo yung dalawang pula mga bro na hinahawakan natin, so, nakashrinkable na lang siya. Yan mga bro is yung indicator. Okay? Ulitin ko. Yan mga bro, yung fuel indicator. Yan yung nagbabato sa atin doon sa display kung kailangan na ba natin maggasolina. Yan. Hindi naman yan mga bro nakakalito kahit hugutin natin yung bali-baliktaran. Alam natin kung paano ibalik yan mga bro. Yan o, bali 4 na terminal lang naman yan. So, ang lumabas doon sa socket, 4 din. Ayan, so bali magtabi-tabi lang siya mga bro. Ang diskarte dyan, yung dalawang gilid, yan yung papunta ng motor. Ayan, okay? Dalawang gilid yan, positive, negative po yan. Tapos yung dalawang pula naman is yung fuel line. Ngayon, hindi yan pwede mga bro magkabali-baliktad kasi possible na hindi gumana ang motor or possible din naman na hindi gumana ang fuel gauge natin at possible din masira mga bro. So, sa mga nagtatanong magkano po ba ang original na fuel assembly or yung pump assembly natin. So, naglalaro po yan na 8,000. So, take note mga bro, kalit-lit na pyesa, isang pyesa lang. So, nagkakahalaga yan ng 8,000 mahigit. So, kaya kapag nasira po natin yan, ay aabuni tayo ng 8,000 din. So, sayang. 'Di ba? So, dito nga, ang napansin ko dito mga bro, kaya tinanggal siguro to. Ito. Ayan na yun. Yung ginagawa natin, nirewiring na nila. So, kung mapapansin nyo nga dyan mga bro, medyo malamya na yung mga sakit niya. Yung mga terminal niya, hindi na ganun kaganda, nababaliko siya. Ayan, kaya inaayos muna natin. You know? Tapos, kung mapapansin nyo nga, naka-shrinkable tube siya. Hindi na po ganyan ang original na wirings niya. So, balik tayo dito mga bro sa positioning ng mga wires. Ulitin ko mga bro yung dalawang maliit or yung dalawang kulay pula na yan, yan yung sa fuel indicator. Ulitin ko. Tapos, yung dalawang malaki naman sa gilid is yan yung papunta sa pump. Yan. Yung kinakabit natin na yan, na kulay blue, papunta ng pump yan. Okay, kung di ako nagkakamali, yan po ay positive. Tapos yung ito naman na dalawa, yung kasunod. Kasi bali mga bro, yung butas na pinagdaanan niya magkasama. So ang problema nga mga bro ay nababalik ko na yung kanyang terminal. Kaya sabi ko, delikado na rin. Sinabi ko naman dun sa may-ari na dahan-dahanin na lang natin kasi wala tayong mga pamalit. So ang isunod natin mga bro, yung dalawang gitna, ayun o. So iba kasi yung pinasukan ng butas ng dalawa. So bali, dalawang butas. Sa isang butas, dalawang wire. Ayan, yung dalawang gitna, ulitin ko lang paulit-ulit na tayo. Yung dalawang gitna, yan yung sa fuel line. Or yun sa fuel indicator natin. So, ganun lang mga bro. So, pwede nyo i-check yan sa battery kapag natapos nyo. Pwede nyo isaksak dun sa battery yung pump motor kung gumagana. Ayan, pwede nyo rin i-testing dito sa socket. Yan, kagaya ng ginagawa natin. So, dapat ang good condition yan mga bro pagka sinalpak natin yan, once na inon nyo ang motor, uugong po ang ating pump motor. So mga 3 to 5 seconds, uugong po siya. Hindi lang masyado rinig sa video mga bro kasi nung time na ginagawa natin ito, mayroon pong music. Mayroon nagpapatugtog. Alam nyo naman, mahigpit po ang YouTube. Bawal ang sounds or ang tugtog sa YouTube. So nagkakaroon po ng copyright issue. So, okay? So, masama po yun sa channel. Possible na ma-demonetize or ma-delete ang ating channel kapag may mga music na naririnig. So, kapag okay na lahat mga bro, na-check nyo na, gumagana naman yung pump, pwede na po natin ibalik yung tinanggal natin na pump AC. So, paano ba ibalik mga bro? Madali lang din. So, sa pagbabalik, hindi kayo malilito kasi meron po yung guide, no? So, bali, meron siyang guide sa pagbabalik. So, meron siyang nakausli at meron siyang parang nakabukol, tapos butas. Bali, doon yung itatapat. Ngayon, napaka-grabe naman kapag binalik nyo yung basta-basta na hindi naman nakasampa. Ang mangyayari dyan ay
puro tagas ang inyong tangke. Ayan. Kaya wag na wag yung mga bro basta ilalagay yan. Nga, nakikita nyo ba yan? Yung parang puti. Dito sa may yan. Dito sa may yan, kitang-kita yung puti. Yan yung guide. Pasensya na kayo mga bro kung hindi masyado detalyado yung video natin kasi naka-fast forward lang tayo tapos home service tayo, hindi tayo nakakagawa ng magagandang video. Syempre mga bro, wag na wag niyong kakalimutan higpitan ang lahat ng 10mm na yan kasi kapag ka nagkataon ay puro tagas ang mangyayari dito. Problema yan. So ganun lang mga bro kadali Pagkatapos nga ng 2 oras ay natapos na natin i-check. Hindi ko na mga bro napakita sa inyo yung paglilinis ng throttle body at yung paglilinis ng wirings kasi dito mga bro bali naka-bypass pala yung ignition coil nito, pinagawa na. Bali pinag-isa na yung ignition coil. No, nag-change oil na rin tayo, check ng valve clearance, tapos overall check up, no. At syempre naman mga bro, home service tayo, siguraduhin natin na maganda yung gawa natin kaya hindi pwedeng hindi natin i-test drive. Kaya oras na mga bro para mag-test drive. Ganda pa talaga Kung mapapansin nyo ang kinis pa ng motor ni bro. At ang dala pala natin dito is yung KRY Yung KTM na nasa likod na orange. Yan Yun ang service natin. Pangit lang, walang lagayan na tools. Hey. Di ba? Lakas pa. Medyo malagatik lang mga bro. Hindi na natin ginalaw yung makina. Pero yung clearance niya mga bro, medyo maluwag yung clearance pero hindi na natin ginalaw. Okay pa naman Ganda ng lugar dito ni bro. Simple lang. Simple lang. Hindi sila nag-uupa. Kanila na yung bahay. Malakas. Giting tagumpay tayo dito mga bro kasi solve na natin yung problema. Hindi na siya humahagok at hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.